Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sisirin natin ang puso ng karagatan ng isang island nation sa Oceania kung saan nadiskubre kamakailan ang pinakamalaking korales sa buong mundo. Halos 5,000 kilometers mula sa Pilipinas, matatagpuan ng isang bansa na paraiso din kung ituring. Ang nasa 1,000 islang bumubuo kasi rito, biniyayaan din ng likas na yaman. Ito ang Solomon Islands. At bilang patunay sa napakayaman nitong kalikasan, kamakailan lang, natuklasan sa puso ng karagatan nito ang tinuturing ngayong pinakamalaking coral sa buong mundo. Ang naturang coral may lapad na 111 feet, habang 104 feet at taas na 18 feet. At mas malaki pa raw ito kaysa sa pinakamalaking hayop sa buong mundo, ang blue whale. Ang yamang ito ng Solomon Islands, 3 beses din na mas malaki sa dating record holder na Big Mama na matatagpuan naman sa National Marine Sanctuary of American Samoa. Kuya Kim, mga halaman ba sa ilalim ng tubig ang mga corals? Kuya Kim, ano na? Mukha man silang halaman na nagbibigay kulay sa ilalim ng dagat, alam niyo ba na mga corals hindi mga halaman kundi mga hayop? Ang mga corals kasi binubuo ng mga maliliit na plankton-eating invertebrates na kung tawagin polyps. Sila yung mga cnidarians. Kamag-anak na mga ito mga dikya at sea anemone. Ang maliliit na polyps lumalaki at dumarami hanggang makabuo sila ng iba pang symbiotic relationship sa iba pang mga corals na siya namang bumubuo sa mga coral reef. Tayo mga Pinoy, meron ding may pagmamalaking coral reef, ang Apo Reef sa Occidental Mindoro na isa sa largest contiguous coral reef sa bansa, ang siya ring second largest sa buong mundo. Pero alam niyo ba na kapag nai-stress sa mga korales, nawawala ang matitingkad na kulay nito? Kapag ang corals ay na-stress dahil sa pagbabago ng temperatura ng tubig, sobrang liwanag o UV rays at polusyon, nag-e-expel ang mga ito ng zooxanthellae. Isang klase ng algae o lumot, rason para maging puti ang kulay nito. Ang tawag dito, coral bleaching. Ang coral bleaching resulta din ng climate change. Kaya para maprotektahan natin ang mga corals na nagsisilbing tahanan ng napakaraming isda, ugaliin natin maging responsable kapag na-dive o nagsusnorkel sa dagat. Maging ang pag-recycle at pagtapon ng basura sa tamang lagayan. Pati na ang pag-minimize sa paggamit ng mga fertilizer, malaking tulong na para sa kanila. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.